Ayun, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Muli nagbabalik ang iyong lingkod, Ron TV mo. Tuloy tayo agad sa ating topic mga kababayan. Sitio Kapihan ay bukas na po para sa karamihan. Diyan sa mga taga-Socorro, diyan sa Surigao del Norte, ay pwede nang pumasok yung mga taga-Socorro mga kababayan, yung mga naninirahan sa baba na dati ay hindi makakaakyat sila kahit na pagsilip sa kailang mga kamag-anak ay nahirapan mga kababayan. Yung iba ay pumupunta doon, yung mga kaklase ng mga nakatira na ngayon dyan sa Sitio Kapihan at hindi na nga nakapagtapos ng pag-aaral mga kababayan. Sayang mayroong ang isang grupo dyan na dinalaw yung dati nilang mga kaklase at hindi nga natapos sa kanilang pag-aaral mga kababayan dahil nga pinagbawalan na ni Senior Aguila o Majinbo mga kababayan dahil nga hindi naman daw mapunta sa langit yung mga profesional mga kababayan. Yun ang mga kababayan, mas mahigpit ngayon yung seguridad dyan sa Sitio Kapihan mga kababayan, pero mas mas maluwag naman sa mga gustong pumasok dyan sa Sitio Kapihan ay nakakapasok na mga kababayan. Hindi katulad dati na hindi ka basta-basta nga makakaakyat doon sa bundok mga kababayan. At yung ibang mga kamag-anak ay nadadalaw na nila yung kanilang kamag-anak na napakatagal lang naninirahan doon mga kababayan, na pinagbawalan nga yung iba nilang mga kamag-anak na nasa baba na umakyat nga doon sa Kapihan. Itong si Senior Aguila mga kababayan ay napakatindi nga nito mga kababayan. Ito nga yung sinasabi na leader ng kultong grupo na ito, pero mas naniniwala tayo mga kababayan na mas mataas pa nito kay Senior Aguila mga kababayan. At napapansin ko rin yung mga babae dyan sa Socorro Bayanihan Services Incorporated, kung napapansin yung mga kababayan, hindi kasama si si Susan Enriquez mga kababayan. Napapansin ko lang yung mga babae dyan sa Socorro Bayanihan Services Incorporated ay maiiksi yung buhok. Iwan ko lang kung napapansin nyo rin ba yung mga babae na yun, na talagang parang pari-parihas yung kanilang mga gupit mga kababayan. Ito na, wag na nating patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Inspeksyon sa Sabado, dalawang komite ng Senado sa Sitio Kapihan na sentro ng kontrobersyal na Socorro Bayanihan Services Incorporated sa Surigao del Norte. Kasunod naman ang pagsuspinde ng DNR sa kasunduan nito sa SBSI, ilang kaanak at kakilala ng mga miyembro ang nakapasok sa Sitio Kapihan sa unang pagkakataon. May unang balita si Ian Cruz. Parot parito ang mga tao sa Sitio Kapihan, kilalang baluarte ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI. Bukas na kasi ang gate para sa lahat, kaya naman marami ang naglakas loob na magtungo roon. Isa sa kanila ang grupo ng mga estudyante na senior high school para huling nakasama ang nasa 30 SBSI members ng mga kaklase nila. Maayos naman daw ang kalagayan ng mga kaklase doon, pero hindi raw napag-usapan kung bababa na ba sila sa poblasyon. Graduating na sila sa kolehiyo, kaya nakapanghihinayang lang daw na hindi sila nakasabay sa pag-aaral. Oo naman, kasi hindi namin sila kasabay na gagraduate kami yung magkakasama. Magkakasama, abutin yung mga pangarap. Hindi man daw sabihin ng mga... Yun ang mga kababayan, napakasayang yung iba, gagraduate na, tapos yung mga membro ng kultong grupo na ito ay hindi makapag-graduate, no? Sayang, no? Sayang yung kanilang, sayang yung kanilang pagkakataon na makapagtapos sana ng pag-aaral. Yung na pinagbawalan lang talaga sila ng grupo na ito, itong kanilang leader na sinasabi nilang si Senior Aguila, yung may mga ginagawang himala mga kababayan. Gumagawa daw ito ng imperno dyan sa Sitio Kapihan mga kababayan. Patigil yung ulan. Iwan ko mga kababayan bakit hindi niya napatigil yung ginawang investigasyon sa Senado. Dapat napatigil din niya yan kung talagang may kapangyarihan itong si Jiren Esquilario mga kababayan, o kilala natin sa tawag na Senior Aguila. Dinalaw nila, ramdam daw nila ang hirap na kanilang pinagdaraanan. Masasabi kong mahirap kasi iba yung bahay nila sa baba kaysa sa dito. Mga pang talagang mahirap. Talagang makikita mong naghihirap sila na puro trabaho, ganun. Dati-rati ay hindi nakakapasok doon sa loob ng Sitio Kapihan yung mga tao na nais dumalaw sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang sistema noon, pinalalabas dito sa outpost
yung mga hinahanap o yung mga pakay nilang mga tao. Grabe. Si Alisa Lagapa, unang beses lang nakapasok sa loob ng Sitio Kapihan, kung saan naninirahan ng ina at 2 kapatid. Umaasa siyang bababa na sa poblasyon ng mga kaanak para magkasama-sama na sila makalipas ang ilang taon. Kung ako yung magdesisyon, gusto ko pong pumunta sila sa baba para ngayong Pasko magkasama-sama rin po. Tsaka napakaganda naman po kasi yung Pasko kung complete po yung pamilya. Pero ang ibang senior citizen, yan na yung pagkakataon. Sana magsibabaan na kayo. Magsibaba na yung mga niloko ni Senior Aguila o Jerens Kilario. Ito na yung pagkakataon nyo habang nasa kasagsagan pa ng investigasyon nga dyan sa Senado. Sana nga madiretso na sa kulungan itong si Jerens at hindi na balik dyan sa Sitio Kapihan, mga kababayan. Kahit yung dating Socorro Mayor, mga kababayan, payag ba kayo na ikulong yun kahit matanda na? Dapat talaga maano din yun, makulong din yung mga kababayan. Kasi sa tingin ko, isa rin yun sa mga nagpapahirap sa ating mga kababayan dyan sa Sitio Kapihan. Yung mga bata, nakikita nyo yung nilagay ko na video dyan, yung interview ni Kabayan Noli de Castro na pinapaikot-ikot nila yung mga bata, pinapaapak sa kanal, kung ano-anong pinagagawa, mga kababayan. Yun daw yung training ng mga kabataan dyan. Kaya yung isang nagpapatotoo dyan, yung nagsasabi na yung kanyang kapatid ay 2 beses nalaglag, yung pagbubuntis nga, nalaglag, mga kababayan, dahil nga sa sobrang hirap daw ng training. Kaya pagkakataon na ng mga naloko ni Jerens Kilario na bumaba na kayo, wag na kayong magpauto sa inyong majinbong leader. Na may 5 taon na raw sa Kapihan, mas gusto raw manatili roon dahil sa kanilang mga pananim. May pagkaon dito. Ayan. Sa baba, Hirap. Pain. wala kayong pagkain doon sa poblasyon? O wala. Bantay sarado ng mga pulis ang loob at labas ng Sitio Kapihan. May dagdag puwersa rin ang militar sa lugar. Yun ang mga kababayan, dapat natutukan talaga nito ng pamahalaan ng Socorro. Yung mabigyan ng pagkain itong mga naninirahan nga diyan sa bundok, mga kababayan. Kasi kung hindi naman sila satisfied, wala silang makikita na pwede nilang matulugan, matuluyan, wala silang mga pagkain, kasi importante talaga yung pagkain. Katulad nung matanda, sinasabi na kung bababa sila, wala naman silang pagkain, mas maganda sa taas. Dahil may nakasanayan nga nila mga kababayan na mas mabilis sila makakuha ng pagkain. Yun ang mga kababayan, abangan natin yung gagawing inspection ng committee na nag-iimbestiga dito sa Senado sa panguna ni Senador Bato de la Rosa. Sana nga ma-secure na nila yung mga kabataan, yung mga matatanda, sana maisama na nila sa baba at wala na sanang matira dyan sa Sitio Kapihan para wala nang maluko, mga kababayan. May nagsabi nga dito sa atin, kung sa Maynila yung ginawa ay wala daw maluluko. Kaya mga kababayan, kadalasan talaga sa mabilis maluko ay nasa mga probinsya, mga kababayan. Dito na sa aming probinsya, mayroon din ganyan. May mga naluko din kay Iklio. Kay Iklio Junior, mga kababayan, yung sa Dinagat Island. Mayroon din dito sa amin. Dito sa amin sa Bohol. Nagbinta ng kalabaw, bininta yung lupa, tapos ibinigay nga doon kasi nga hindi nga daw madadala sa langit yung mga kayamanan. Itong si Cleo Jr., yung laging ito yung mga kababayan na controversial din yan. Kasi maraming pinatay din yung tao na yun, mga kababayan. Yun ang dito lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shout out muna tayo, ha. Shout out tayo dito sa may saan na yun, ha. Shout out kay Aida E. Quintero. Nagtatago lang siguro yan sa kabundukan sa Baguio. At shout out rin kay Rodel de Misa. Thanks Idol Rondi, banatan. Munang banatan ang mga taong halimaw. Banatan mo rin tong manyakis sa kulto, Idol. Ingat ka palagi. Maraming salamat sa iyo, Rodel de Misa. Dito tayo sa bandang baba. Shout out kay Idi Saborbi. Halata naman na alam ni Pacquiao, hindi kami naniniwala na hindi
alam ni Pacquiao. Yun ang ipapunta niya sa Timor-Leste. Shoutout kay Maria Luisa Brigi, God bless sa channel mo, Rondy TV mo, maraming salamat. Luciana, shoutout. Baltasar Bakirin, alam na ng mga otoridad na nasa Timor-Leste, mamasyal na sa Pinas. Yun ang shoutout kay Rumit Yunson, Jumidis Alas, Bika Antiros sa Edison Muralida, Rob Sisi, shoutout ha, Luciana Daniela Sabasan, at kay Nansin Siano Buok, shoutout kay Bamber G. Religious ng Pulilan, Bulacan, kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Ulysses Di Samparado, shoutout kay Henria Garcia, kay Randy Garduki, kay Mel Manggao, kay Jixin Ku, kay Bayong si Manalo, Rini Dakina, Ramil Trabillo, Franklin Sapdin Idol, maraming salamat sa inyong palaging panonood. Maraming salamat sa iyo, Franklin Sapdin Idol. Ramon, tapos na, kay Giselle Bantoto, kay Simo Ortiga, shoutout, Felix Yangan, si Joe Pinger, shoutout sa iyo, maraming salamat sa inyong patuloy na pang-asar dito, Walang problema, kahit asarin niyo ako nasarin. Kay Didis, kay Dudong Digis TV, shoutout kay Marjon Bato Malaki, kay Marieta Villaniba, at kay John Romano Lekeliano. Yun ang mga kababayan, hanggang dito lang muna, at may lakad pa tayo. Once again, this is Rondy TV mo, ingat ng lahat. God bless bawat isa sa atin.